So yun no, mga kabisdak, tukoy na ang pinaka-mastermind sa pagpatay sa mag-ina sa Bulacan. So yun na nga mga kabisdak no. So nakakalungkot na balita at ito ay nakakakilabot. Matandaan nyo na binalita 8 years old at isang ina, isang pulis no. So pinaslang at ito ang pinakamasaklap mga kabisdak dahil tukoy na ang pinaka mastermind sa krimen no. Pero yun, bago ang lahat, ito si Bisaya Ko TV. Kung hindi ka pa subscriber sa ating munting channel, huwag po sanang kalimutan i-subscribe ang ating munting channel no mga kabisdak, at pindutin ang subscribe button sa baba, at huwag na rin kalimutan i-like ang ating video no para lagi kang updated sa ating gagawing video. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng nakapanood ng video na to. So yun, balik na tayo dun sa ating pag-usapan. Grabe, ako ang kinikilabutan no mga kabisdak. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Lumalaganap ang kasalanan ng tao no, nang dahil sa pera kaya nang kumitil parang baboy na lang kung paano kitilin ang buhay ng isang tao. Napakabilis na lang ng buhay ng tao ngayon. Okay, so yun, kakapasok lang ng balita. Grabe, ayon doon sa car dealer no, ayun sabi, pinaluhod niya si Ninang. Okay, sobrang sakim, grabe. Padre de pamilya, yun, grabe. Doon ako kinikilabutan ng mismong mastermind pala is ang mismong asawa nito, isang pulis din no. Isang ito ang pinaka masaklap kasi nagawa niyang paslangin ang kanyang mag-ina. Grabe, nang dahil lang sa pera kaya nang kitilin ng mahal sa buhay. Tao pa ba ito? Ano sa tingin niyo mga kabisdak? Tao pa ba yung gumawa ng ganun? Pati mahal sa buhay kaya nang kitilin ng dahil lang sa pera? Grabe, ako kinikalabutan. So ayun, tuloy tayo dun sa nasagap nating balita. Basahin natin. Ayun, padre de pamilya mismo kumitil sa mag-ina niya para lang sa pera. Kaya pala hindi man lang makitang humagulhol. Yes, tama. Kasi nung in-interview siya or tinatanong, parang napanood niyo yun sa balita, hindi man lang, parang wala lang no, hindi man lang siya umiyak or humagulhol na, alam mo yung kung ikaw namatay ng mga mahal sa buhay, lalo na asawa at anak mo pa, hindi ka kaya maglulumpasay sa sobrang kalungkutan at sobrang yun, yung kumbaga pag dahil nangyari, pinatay mag-ina mo, ganun, di ba? So yun, tuloy natin no, nasagap nating balita. Humagulhol nung confirm niya na anak niya yung bangkay na natagpuan sa Tarlac. Totoo naman talaga. Kasi kung hindi ikaw mismo ang mastermind or hindi ikaw mismo nagpagawa niyan, anak mo yan. Grabe. Hindi kaya nako, sobra. So yun nga, di ba? Nakita natin sa interview, parang wala lang siya. Grabe yung nangyari. Yun. Ayan na sabi. Ayon sa interview kay Pia Katrina Panganiban, ang car agent na isa sa mga suspect at inaanak pala nito no, ni Police Dayan Molinido. Okay. Pinaluhod daw. Okay. Pinaluhod umano ang policewoman bago ito pinatay. Grabe. Kinakalibutan ako ng kanyang asawa. Grabe yan no, grabe na talaga. Pinaluhod niya si Ninang, sabi niya. Napakawalang mong kwenta.
napaka sakim mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo sa akin mapupunta oras na mawala ka. Naririnig daw pala yun. Ayan, no? Naririnig ng bata, nag-iiyak. Sabi ni Ninang, yung bata, wag mong galawin, anak mo yan. Grabe, no? Yan, grabe kung totoo man ang sinasabi ng car agent. Yun, kung totoo yung sinasabi talaga, no? Kasi ito yun, nagsalita na mismo yung inaanak ng mismong policewoman, no? So grabe, dinamay pa pati yung bata, no? Na walang kamuang-muang. So yun na nga sinasabi ko sa nakaraan kong video. Grabe na yung kasamaan ng tao. Kahit mahal mo sa buhay, kaya mong kitilin ng buhay dahil lang sa kayamanan ka, dahil lang sa pera na yan. Tao pa ba yan? Yun nga, grabe. Talagang sobra na kasamaan sa mundo, kaya yung pagbabalik ng Panginoon, yun talaga ang dapat nating paghandaan. Dahil nasa Biblia, lahat ng mga nakasulat, unti-unti nang nagkakatotoo. Gera, pagsabog ng bulkan, baha, lindol, ano pa, kasamaan, kalayawan, kasayahan, kasakiman sa pera, lahat halos nagkatotoo na. At sabi nga, bago matapos ang paghukom sa ating mundo is, yun nga, malaganap ang kasamaan, patayan, mismong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, kaya magpatayan ng dahil lang sa pera. Yun nga, nagkatotoo na. Tingnan mo, tingnan nyo mga kabisdak, grabe, ngayon pa lang nagkatotoo na nga. Tama, mismong padre di pamilya, mismong asawa niya, kaya niya yung patayin dahil lang sa pera, dahil lang sa ari-arian na yan. Sobra na talaga. Hindi ang tao, kung hindi yan ng demonyo talaga. Grabe, pag gaganyan ang tao na kaya niyang kitilan ng mahal sa buhay, hindi na tao yan. Grabe yan. Wala ng Diyos sa kanyang puso, wala ng Diyos sa kanyang katawan, wala ng Diyos sa kanyang espiritu or sa iyang kaluluwa. So yun, grabe ng kasamaan. So sa mga gustong magbalik sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat hanggat, yun nga, sabi nga, di ba, sa panahon ni Noe, maraming mga taong hindi naniniwala, at mismo si Noe naniniwala sa Panginoon dahil sinasabihan siya ng Panginoon na magawa ka ng ganito dahil lilipunin ko ang buong daigdig. At lahat ng tao, sinasabihan ni Noe, hindi naniniwala, tinatawanan si Noe, hanggang sa dumating ang time, lahat ng yon ang hindi naniwala is namatay. So ganun din ngayon. Yun nga sabi nga nila, pagka dapat maging handa. So maniwala kayo. Kung napanood nyo tong video na to, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Dahil yun, isa rin ako sa sobrang makasalanan. Syempre, yun, kailangan natin magbalik loob sa taas bago man dumating, dahil hindi natin alam ngayon bukas darating yan. So dapat lagi tayong handa. So yun lang. Maraming salamat. Kung natapos mo tong video na to, subscribe mo na dyan para lagi tayong updated sa ating mga gagawin pang video. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. So yun, magpakabait at maging handa sa lahat ng panahon. Okay, to God be the glory. Thank you mga kabisdak.